Alam mo ba kung bakit tuwing October 31, biglang naglalabasan ng mga kalansay, multo, at mga batang naka-costume? Bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang Halloween? At saan ito talaga nagsimula? Bago tayo magpatuloy, like mo na rin ang video na ito at mag-subscribe. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. Ang Halloween, nakilala ngayon bilang araw ng takutan at saya, ay may malalim at sinaunang pinagmulan. At ang totoo, hindi ito nagsimula bilang kasiyahan. Noon, ito ay isang gabi ng takot, paniniwala, at ritual para protektahan ang sarili laban sa masasamang espiritu. Balikan natin ang pinagmulan. Libu-libong taon na ang nakalipas sa mga lupain ng Ireland, Scotland, at France. May mga taong tinatawag na Celtic people. Sila ang nagtatag ng isang festival na tinatawag na Samhain, binibigkas na Samhain. Ipinagdiriwang ito tuwing October 31 bilang pagtatapos ng tag-init at simula ng taglamig. Sa panahong iyon, takot ang mga tao sa lamig at dilim ng taglamig. Para sa kanila, ito ang panahon na humihina ang hangin ng buhay at nagiging manipis ang harang sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Ibig sabihin, sa gabi ng Samhain, naniniwala silang bumabalik ang mga kaluluwa ng yumao para hindi sila gambalain ng masasamang espiritu. Nagsisindi sila ng malalaking bonfire at nagsusuot ng mga maskara o costume para magmukhang multo rin. Sa ganitong paraan, hindi sila makikilala o guguluhin ng mga kaluluwa. Ito ang pinagmula ng costume tradition na kilala natin ngayon sa Halloween. Pero hindi lang yan. Ang Samhain ay panahon din ng pagsasakripisyo at paghula ng hinaharap. Ang mga pari ng mga Celt na tinatawag na Druids ay gumagawa ng ritual sa apoy at ginagamit ang mga abo bilang basihan ng mga propesiya. May halong takot at pag-asa. Paglipas ng panahon, dumating ang mga Romano at sinakop ang mga teritoryo ng mga Celt. At gaya ng madalas mangyari sa kasaysayan, pinagsama nila ang sariling mga pista sa Samhain. Mayroon silang dalawang kapistahan. Una, ang Peralia para sa mga kaluluwa ng patay. Pangalawa, ang Pomona, ang diyosa ng prutas at kasaganaan. Ang simbolo ng Pomona ay mansanas. At dito raw nagsimula ang apple bobbing, yung laro kung saan sinusubukang kagatin ng lumulutang na mansanas sa tubig. Sino mag-aakala? Ang simpleng larong yan ay libu-libong taon na pala ang edad. Lumipas pa ang mga siglo at unti-unting kumalat ang Kristyanismo sa buong Europa para mapalitan ang mga sinaunang ritual ng mga Celt. Ginawa ng simbahan ng sariling bersyon ng paggunita sa mga yumao. Noong 8th century, ipinahayag ni Pope Gregory III ang All Saints Day tuwing November 1 bilang araw ng pag-alala sa lahat ng santo at martir ng simbahan. Layunin nitong bigyan ng banal na kahulugan ng mga lumang tradisyong paganong na nakasanayan ng mga tao. Paglaon, dinagdagan pa ito ng All Souls Day sa November 2 para naman sa lahat ng kaluluwa ng mga namatay.
At ang besperas ng All Saints Day, ang Hallows Eve, ay naging Halloween. Mula rito, nagsimula ang pagbabago ng pangalan at kasabay nito, nagbago rin ang tradisyon. Sa Europa, nagsimulang gumawa ang mga tao ng soul cake o tinapay na inaalay para sa mga kaluluwa. Ang mga bata naman ay umiikot sa mga bahay, kumakanta at nagdadasal kapalit ng tinapay o barya. Ito ang pinakaunang bersyon ng trick or treating. Pagdating ng 1800s, dinala ng mga Irish immigrants ang Halloween sa Amerika. At doon, unti-unting nabuo ang mga modernong gawi, mga party, costume contest, at pagbibigay ng candy. Noong unang panahon, prutas at tinapay lang ang ibinibigay. Pero sa paglipas ng panahon, naging chocolate at candies na. Kasabay nito, nabuo rin ang tradisyon ng Jack-o'-lantern. Ayon sa alamat, may isang lalaking nagngangalang Stingy Jack na niloko si Satanas. Bilang parusa, wala siyang mapuntahan sa langit o impyerno. Kaya naglalakbay siya sa dilim. Bit-bit ang isang uling sa loob ng guwang na singkamas. Nang lumipat ito sa Amerika, pinalitan ng singkamas ng kalabasa kasi mas madali itong ukitan. Kaya ayan, sa tuwing makakakita ka ng mga pumpkin lanterns, yan ay simbolo ni Stingy Jack, isang kaluluwang pag-alagala. Nakakatakot pero nakakatuwa rin kung iisipin. Pagdating ng modernong panahon, lalo na sa Hollywood at pop culture, naging mas komersyal at masaya ang Halloween. Nawala na halos ang reliyosong aspeto nito at napalitan ng costume parties, horror movies at decorations. Pero sa likod ng kasiyahan, dala pa rin ng araw na ito ang idea ng pag-alala sa mga patay at paggalang sa hindi nakikita. Sa Pilipinas, may sariling bersyon tayong halos sabay sa Halloween. Ang Undas, tuwing November 1 at 2. Bumibisita tayo sa sementeryo, nag-aalay ng kandila, bulaklak at dasal. Hindi man kasing engrande ng costume party, pareho pa rin ang diwa ang paggunita sa mga yumao. Nakakatuwang isipin na kahit iba-iba ang kultura, iisa lang ang tema, ang koneksyon ng buhay at kamatayan, ang takot at paggalang, ang pagtatapos at panibagong simula. Kaya tandaan, ang Halloween ay hindi lang ito tungkol sa takutan o candy. Ito ay alaala ng libu-libong taong kasaysayan, paniniwala at kultura. Isang gabi kung saan nabubura ang linya sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. At oo, maaaring nakakatakot. Pero sa bawat apoy ng Jack-o'-lantern, sa bawat ngiti ng batang naka-costume, may paalala. Ang mga kwento ng nakaraan ay laging may puwang sa kasalukuyan. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutang i-like, mag-comment ang opinion mo, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na topic. Maraming salamat po. At ingat sa mga kaluluwang maglalabasan ngayong gabi. Happy Halloween!